naman, Kevin. Ayaw mo. Hi ka naman, Ay, Kevin. Hi, Kevin. Yan. Hi nga kayo kay Kevin. Ayaw niyo mag-hi. Hi kayo kay Kevin, guys. shy type ako eh. Hashtag hi, Kevin. Hashtag hi, Kevin tayo. Good evening. Ayun, ayan na. Nag-hashtag hi, Kevin. Sila mag-hi back ka naman. Shy type ako. Ay, hi, Engineer Kevin. And, hi, Engineer Kevin. Ayan. Hi, Kevin. Hi ka naman sa Hello. lahat ng attendees ng Zoom mo. Hi Ayan, guys. dumadami na sila, 45. Yan. So, team live ba kayo? Hashtag naman kayo ng hashtag live. And kung replay, hashtag replay. Okay. Yan, hashtag live. Hello, maayong gabi, Stephanie. Good evening. So, antay lang tayo ng participants pa and then, Okay. May mga gusto ba kayong itanong guys? tanong kayo kay Kevin. Sasagutin niya lahat regarding copywriting. So, Basta live na rin kayo. pala tayo sa Facebook. Okay, Ayan. sige. Hashtag live. Okay. Pwede na rin tayo mag-start, Kevin. Introduce yourself naman to everyone. Single ba daw ako? Sorry guys, married na ako. Happily married na si Engineer Kevin. Introduce yourself, Engineer. Kahit wag na engineer, grasyado naman yun. Ah, mag-start na ba ako? Tell ko na ba yung sa story ko? Introduce yourself muna. Okay. Bali, rough intro. Sa ngayon, copywriter ako ng isang American YouTuber. Tapos, meron akong mga dalawa, tatlong client na freelance. Yung isa is naghanap sa akin ng mga VSL, landing page. Tapos, nung nakaraan, naghingi din siya ng FB ad copy. Tapos, yung isa naman is FB ads copy. Meron din mga emails, tsaka cold outreach. Tapos, may ilang mga content copy lang din. So, ayun. Mm, so, yun. So, mm, okay. So, can you tell us more about your story? Start ka from your backstory and end in your present situation with your win. Bali, okay. Warning lang guys, mahaba-haba tong story to. Pero siguro kung may gusto kong ma-take away nyo rito sa story ko is don't be afraid to start all over again. Hindi lang yun sa love, pati rin sa ano yan, sa career. So, anyway, yung tatay ko kasi is a double licensed engineer. So, civil siya, tsaka electrical engineering. So, nasa dugo ko talaga yung pagiging engineer. Tapos, nung naghanap na ako ng course nung college, sabi ko, ano bang bagay sa akin? Eh, mahilig talaga ako sa physics, tsaka sa math. So, sabi ko, hindi naman ako pwede sa iba. Mukhang engineering din talaga ako. So, ayun, ended up, nag-engineering ako. Tapos, pumasok ako sa UST ng 2010. Hindi naman kami mayaman. So, medyo hirap sa tuition kasi nung pumasok ako parang 37,000 per sem. So, buti na lang pinagpala, sinerte rin, nakakuha ko ng scholarship nung second year. So, ang nangyari sa akin is morning class 7 a.m. hanggang 3 p.m. So, yun yung pasok ko. Then 4 p.m. hanggang 7 p.m. nag-duty ako sa UST main building. Ako yung sa laboratory. So yung mga nag-iirap na mga beaker, mga ganon, mga pang-experiment sa laboratory. Ako yung
nagmamanage ako, naglilinis. So, yung last class kasi is hanggang 7 p.m. Ako yung nagsasarado, naglilinis. So, check up ko lahat yun. Kasi yung technician talaga is hanggang 4 p.m. So, sa akin yung responsibility na yun. Tapos, yun nga. So, kung si Sensei sumasayaw para ang tuition fee niya sa UST ay maging piso, ako naman is nag-work ako. Ang work ko is 20 hours per week. Yun yung minimum. Tapos, ang maintaining grade ko is 2.5. Ang ginagawa ko doon is, kunyari, meron ako isang subject na medyo mataas na, sabi natin 1.5. Tapos may mga subject ako na delikado. Pag na-compute ko na yung subject ko na kahit na bumagsak ako sa prelims, na kahit mag-zero ko, ma-maintain ko yung 2.5, okay na yun. Shift ko na yung focus ko sa kabila. So, ayun. Tapos, singit ko na din. Doon ko nakilala yung misis ko ngayon. Ano ba? Cute naman. Doon pala yung love story mo. Sa 12 hours mong shift sa school, doon mo pa na-meet yung misis mo. Ang Mm. cute. Tapos, ayun nga, second year ako noon, tapos 5 years yung engineering. So, 4 years 4 years kong ginagawa yon. Tapos naman, sawa din naman Diyos, pumasa ako sa engineering, pumasa ako sa boards, tapos yan, nagtuloy-tuloy na. Tapos, ayun na nga, ah, nagka-work na rin ako agad noon, nasa Toyota ako noon. Kaso nga lang, nung nasa Toyota na ako, parang 2 to 3 months na lang, regular na ako. Tumawag si Petron. Ang problema ko kasi si Petron kasi dream company ko siya dati. Na sabi ko, ah, gusto ko pagka-graduate ko sa engineering ko. Mechanical engineering kasi ako eh. Gusto ko either power plant or oil refinery. Eh, yun nga, tumawag si Petron sa akin, oil refinery sa Bataan. Malayo. Pero, yung sabi ko, dream job ko kasi siya. Tapos may isa pang problema, si Toyota dati, starting salary ko is 18,000. Tapos si Petro, ang offer niya, apprenticeship, 10,000. Tapos hindi ka pa guarantee na makukuha. So, Grabe naman di yun. ba? Kung kayo ba, kukuhanin niyo yun. Pero sabi ko, "Oh, sige, Hindi. sabi ko, di Sa ba, bagay. sige, dream job ko naman siya. Tapos sabi din sa akin nung isang mga kawork ko doon is, single ka naman, wala ka naman asawa, wala kang anak. So, sige lang, go lang, kahit mag-fail ka dyan. Ah, wala na may ibang magugutom, ikaw lang. Pero kung may asawa at anak ka, pipigilan ka namin. So, isa yun sa mga tumatak sa akin. So, yun nga, 10,000 pesos ako per month. Licensed engineer ako niyan, ha? Ah, mag-ano ako dun sa Bataan, ang renta ko yata is around 2.5, pero all in naman yon. Pero sa 10,000 kasi, dati may tax pa yon. So, parang nagiging take home ko na lang yata is 8,000 per month. Eh, may pagkain pa ako, may ganun. So, tipid-tipid talaga. So, isa na rin sa mga lesson na natutunan ko doon is, kung gusto mo talaga makamit yung dream mo, paminsan may mga challenges at hardships talaga. Tapos, eto, sinunod sa sabi nga nila, when you ask for the rain, be prepared for the mud as well. Anyway, Gusto ko yan. Ang ganda niya. fast forward natin, nakuha ko sa Petron, year after year, okay naman. May nilook forward ako kasi sabi ko, ay okay, ito na yung dream job ko, okay, okay na ako. Pero pagdating ng fifth year ko sa Petron, sabi ko, ah, okay. What's next? May mga ganun ako. Tsaka kasi ang nangyari sa akin, ang naging challenge ko dati sa Petron, challenge ko sarili ko na gusto ko na ako yung magiging go-to person ng ah, mga senior ko na pag kailangan nila may kailangan silang trabaho na magawa na maayos at medyo mabilis. Ako yung top of mind nila.
So, slowly but surely, medyo na-build ko naman yung ganong branding or ganong image ko sa kanila. Kasi nga, sabi ko, nung mga 2022, medyo na-achieve ko na yung, parang andun ko sa point na sabi mo, okay, nagawa ko na yung pangarap ko dati. Na-achieve ko na yung mga ganon. What's next? Di ba? Parang nagkaroon ako ng ganon. Ang ano naman kasi, yes, komportable na ako sa work, may growth naman ako, pero ano to? Yung sweldo naman di rin naman kataasan, tumataas lang yung sweldo ko kapag may overtime. Ang nangyari pa sa akin dun sa Petron is, ang overtime namin is hindi siya yung pa 1 hour, 2 hours lang. Minsan umabot siya ng 8 hours minimum. So, minsan Wow. papasok ka ng 6 a.m., uwi ka ng 10 p.m. Pero akong all-time record ko naman is nag 32 hours ako. So, ano, kung pumasok ko ng 6 a.m. ng Monday, umuwi ako ng Tuesday ng 6 p.m. Tapos kinabukasan ng Wednesday, Grabe may pasok ako naman. ulit ng 6 a.m. So, yun yung pinaka Grabe naman. batak sa OT. Oo, grabe. Pero buti hindi TY, di ba? And then, hindi Pero naman. grabe Hindi pa ako din. papayag, Hindi or din TY. worth it, di ba? Wala ko ibang option eh. Tapos yun nga, so, Mm-mm. di ba, nandun ako sa point na sabi ko, what's next? Chinek ko yung options ko. So, either mag-abroad, pa-promote, or business. So, pa-promote, medyo toxic na rin kasi talaga yung environment. Ah, abroad, oo, may pera. Kaso nga lang, marami kasi akong naririnig na okay, marami din hindi na okay. So, parang hindi ko na rin siya pinursue. Business naman, syempre wala pa ako maisip na business, lalo na nung mga bandang 2020 hanggang 2022. Para medyo survival tayo doon, di ba? Kasi yung sa COVID, Oo, parang pandemic. ang Lahat ng hirap, business nagsasara. ang Oo, hirap lahat mag-risk. nagsasara. Totoo. Ayun. So, during those times din naman, ah yung isa kong ka-work kasi, ay, di ba nabanggit ko na medyo toxic yung environment. Sa Petron kasi, nung before pandemic, nagkaroon din kami ng massive layoff. From 1,100 employees kami, nagtanggal sila ng mga 300 plus. So, ang daming tinanggal. Dami. Oo, so, kaya sabi ko rin, medyo toxic din talaga yung environment. So, tsaka during those times, di ba parang, I mean, sa COVID pandemic, parang ang hirap mag-break free kung siyempre ito na yung main source of income mo. Tapos yung pandemic, hindi naman natin alam kung ano yung magiging future natin. Ang hirap pakawalan. Ayun nga, yung Mm-mm. ang nangyari, yung isa kong senior, isa siya sa mga natanggal. Tapos, ang naging career niya is Amazon Virtual Assistant. Ah, sabi ko sa kanya, lagi ko siyang kinakamusta. Although, siya yung senior ko na medyo binubuli ng mga kawork ko. Kasi, siya daw yung pinaka tamad, mga ganun, lahat na negative. Parang siya yung kinakantsawan palagi. So, Oo. yun. Although, kahit sila ganun, ako naman, ando pa rin na may respeto ko sa kanya, syempre. Tsaka kasi dati, siya yung nagbibigay ng overtime sa akin. Kapag may overtime na binibigay sa kanya, sabi niya, ayaw niya. Sige ka, ako na lang kukuha. So, ayun. Mm-mm. Tinatry ko maintain yung relationship namin na gano'n. Tapos, okay naman. Tapos hanggang ngayon, nagme-message yung kami. Siya naman nasa Amazon Virtual Assistant pa rin siya. Okay pa naman. So, yun. Tinry ko aralin din yun. Ah, meron siya mga certification, may mga courses siya na binigay sa akin. Tapos inaral ko. Ah, pumasa din naman ako. Tapos may one time na may offer sa akin na internship. Kaso nga lang, during those times, si Petron kasi shifting ang pasok ko. So, kunyari, this week pang umaga ako. Next week, pang gabi. Then, next week, pang hapon. Tapos, susunod na is morning. So, every week, nagbabago yung schedule ko.
ang offer na internship sa akin is from 10 p.m. hanggang 6 a.m. So sabi ko, paano yun? Paano ko, ano yun? So doon pa lang, sabi, sabi ko, parang nagiging hindrance ng pakonti-konti si Petron sa gusto kong matry. So during Mm. those times, sabi ko, sige, naghanap-hanap ako ng option. Doon ko na rin naman nakita yung copywriting. Tapos, siguro mga 7 years kasi ako bago ako umalis sa Petron, nag-resign sa Petron. So siguro mga sa ika 6 year ko, doon na medyo nabuo yung isip ko na sige magre-resign ako. So during those times, hataw ako sa overtime. Tapos kapag medyo chill yung workload, nag-aaral-aral na ako ng copywriting. Just minamaximize ko yung ipon. So ipon-ipon, ganun. Tapos, ayun pala, siguro isa kong achievement dun sa Petron. Ah, si mamaya na yan. Tapos, bumalik ko sa copywriting. July 2023 ako nag-resign sa Petron. Pero mga September, yun nga, September 2022, prepare ko na lahat ng mga kailangan ko. Yung mga more than 6 months worth of expense. Invest ako sa mga courses. Tapos tuloy-tuloy yung aral ko. Yung 2023 na July, nag-resign ako nang wala pa akong client. So, lakas lang din ng loob. Tsaka, ano na rin ako, swerte na rin ako, tsaka blessed ako na supportive yung parents ko, tsaka yung ah, girlfriend ko pa lang siya noon. Na, sige, try mo yan kung yan talaga gusto mo. Tapos, yon so, July 2023, nabubuhay na ako sa savings ko. Ang nagulat lang ako doon kasi sa amin kasi sa Petron dati, yun nga, palakasan kami mag-overtime, mga ganon. Meron silang mga achievement na tinatawag. Yung mga seniors ko dati, it takes them mga 3 years to 4 years. Meron na silang 1M, may mga bahay na sila, may mga kotse na sila, ganon. Ako naman, ako kasi matipid talaga akong tao. Minsan yung ginagawa ko nga, yung magluluto ko ng pagkain, sabi natin, sinigang na salmon belly, nagluluto ko for 1 week, tapos nilalagay ko sa rep. Tapos talagang umaabot ng 5 days ganun ulam ko. Breakfast, lunch, dinner, yun yung pagkain ko. Wow. So, yun. Uh, talagang Grabe, kung umay. di naman ako Umay na pero ano. panalon tipid. Hindi panalon tipid. Galing, Ewan galing ko. do. Ayun. So, ganun ako magluto ng pagkain. So, talagang maximize yung pagtitipid, mga ganun. Galing. Ako, mga 5 years ko na 5 years ako bago ako naipon yung 1M. Kaso nga lang, nung nag-resign na ako, sabi ko, ba't ganon? Parang, ang bilis naman yata magubos ng 1M. Parang, ilang months pa lang, pag ano na yung ipon ko. So, sabi ko, Oo. kasi during those times, sabi ko nga, di ba, leaving ako sa savings ko, sabi ko, ganito pala feeling ng pag nag-retire ka na, tapos wala kang income, no? So, ang hirap pala ng talagang walang income, as in totally wala. Tapos yun nga, tuloy-tuloy yung aral ko sa copywriting. Then, doon nga, one day, nag-post si Sensei, naghanap siya ng apprenticeship, ng bagong apprentice niya. So, ako naman, nung una, tinitignan ko siya, sabi ko, mag-apply ba ako rito? Parang ayoko. Pero, sabi ko sa sarili ko, sige na nga, try ko. Kasi, total, ang dami kong months na in-spend sa pag-aaral ng copywriting, dami kong mga course na pinag-investan. Tignan nga natin, parang sabi ko, sige, test ko nga yung skills ko. Ngayon, kung mapili ako, edi good, parang may validation yung pag-aaral ko sa copywriting, may ganun. Kung hindi naman ako mapili, okay lang din. At least na-practice ako mag-pitch, mga ganun. Kasi nga, kung sana nabasa niyo yung pinost ko nakaraan kung paano ko ginawa Mm. yung ano ko yung pitch ko kay Sensei. Tatlo lang naman yung pinakailangan niyo Mm. magawa doon. Ano ka, be relevant, be different, tsaka never be needy. Yung tatlo, actually yung tatlo na yan, parang sabi ko, siguro ito na yung magiging branding ko from now on. Kasi as copywriters,
maraming tao na, maraming business owners na syempre sa parang nangyayari is buy my stuff, buy my stuff, buy my stuff na halos pare-parehas na ino-offer. Meron, syempre kay Sensei, hindi lang naman siya nagtuturo ng copywriting. Tapos yung iba naman, hindi lang naman siya nagtuturo ng YouTube. So, parang sa daming tao, sa daming business owners na pare-parehas yung messaging, dapat matuto ka na i-differentiate yung sarili mo tsaka yung copy ng client mo para mas tumatak sa isip ng ng mga prospect nila at bumili. So, Ganda ng tip na yun. ay, ayun, tapos yun nga, nakuha ko ni Sensei ng copyright ng apprentice niya. Kung tingin nyo na happily ever after na noon, simula nung nakuha ko na apprentice ni Sensei, nagkakamali kayo. Kasi during those times, di ba dalawa kami ni Angel na nakuha apprentice niya. Ang mga naging task namin is gumawa ng mga email copy para sa mga promotions ni Sensei. Kapag binibigyan kami ng task ni Angel, yung kay Angel, pulido, sobrang pulido ng gawa niya. Pagdating sa copy ko, lagi may napupuna si Sensei. So sabi ko, ala, ano ba yan? Nakakaya naman. So, lagi akong, lagi napupuna yung copy ko. So, ayun lang, medyo nahihiya lang din ako kay Sensei, no? Tapos, during my apprenticeship, nakaland din ako ng isang project base. Doon ko nakuha yung first $100 ko sa copywriting. Ang ginawa ko is landing page. Pero yung landing page na yun is, nung binalikan ko, sabi ko, parang ang pangit naman ang gawa ko. Buti binayaran ako ng $100 dito dati. Tapos, yun yung naging unang client Ginamit. ko. Ginamit yung landing Hindi page. rin, hindi rin. Ginamit yung ginawa mo. Hindi. Buti So, nagbayad na. Magandang ayun. practice yun sa'yo. Ayun. So, 'di ba? Hindi porket meron na kayong apprenticeship or naland na kayo ng client, okay na kayo. So, hindi siya ganon. Tapos, yun nga, nung matapos apprenticeship ko, minessage ako ulit ni Sensei na naghahanap siya ng email copywriter na tutulong sa kanya. Kasi meron ding malit na agency si Sensei. So, ako yung gumawa ng emails niya. Ganun na naman yung storya na hindi okay kay Sensei yung emails ko. Ah, Kasi during those times kasi hindi ako gumagamit ng AI. Tsaka parang ang hirap gamitan ng AI yung Taglish. So sabi ko, hala, ano ba tong pinasok ko? Aside from ako kasi, ang pagkatao ko as medyo inclined ako sa numbers. So, gaya ng sabi sa inyo sa kanina, engineering ako. So, more on numbers ako. Tsaka ako kasi hindi talaga ako reader. At yung libro, hindi ako mahilig magbasa. Tapos hindi rin ako writer. So, sabi ko sa Kapel, itong nangyari kay Sensei, sabi ko, tama ba itong pinasok ko? Pero sabi ko, sige, isugal na natin. Ano lang, dagdagan ko na lang yung practice ko. Doblein ko yung efforts ko. Lahat-lahat, ganun. Tapos, gusto ko nga pakita sa kanila tong picture na to. Yung kay Sensei. Pwede ko ba share yung mag-screen or... Pwede kaya, try natin siya i-post. Pwede Sige. naman. Pwede ka naman mag-screen share para makita nila. Sige, screen share ko. Hindi, siguro, kaya ako na lang. Ah, post ko na lang siguro sa chat or... Basahin mo na lang. Pwede, hindi, Eh, gawin mo ulit siyang post. Gawin mo siya uling value post sige, or sige. engagement Sige, post. post ko na lang siya. Pwede, pwede. Oo, para makita nila ulit. Mm. Pero yun nga, during those times, na parang nahiya ako kay Sensei. Sabi ko, hala, mag-quit na kaya ako ng copywriting. Kasi sabi ko, ah, kasi during those times, sabi ko nga, kung hindi mag-work tong copywriting, plan B ko, kasi 7 years naman ako sa Petron. So,
hanggang ngayon naman, license pa rin naman ako na mechanical engineer hanggang 2028 pa na may license ko. So sabi ko, kung hindi Mm. mag-work si Pet tong copywriting, meron pa naman akong plan B. Pero sabi ko, hindi, all in tayo sa copywriting. So, dinoble ko yung effort ko, ganun, ganun. Nilaban ko siya. Tuloy-tuloy yung practice ko, node ng critic stream, improvement, tweak ng CV, tsaka portfolio. Tapos tuloy-tuloy sa apply. Tapos, yun nga, noong March 2026, natanggap na ako as social media copywriter ng isang American YouTuber. Hindi ganun kalaki ang soldo, pero pwede na. At least araw-araw ako napapractice. Tapos may pumapasok na ng pera. Ah, tapos siguro ang masasabi ko lang, pag nagkaroon na kayo ng client, maging proactive lang din kayo na kunyari may kahit na task na hindi para sa inyo, pero naghanap sila ng tulong, mag-volunteer din kayo kasi parang practice na rin siya. Ang nangyari kasi sa akin, yung social media copywriter ako. Susulat ako ng mga copy para sa kanyang Facebook, IG, mga ganun. Pero sabi ko kasi, parang gusto ko rin matry magsulat ng email copies. Gusto ko rin matry magsulat ng landing page, mga ganun. So, nangyayari, pag ano, lagi ako nagvo-volunteer, tsaka lagi akong may message yung head of marketing, tsaka yung mga senior copywriter sa akin na, baka kailangan nyo ng tulong sa paggawa ng email, pwede ako, ganun. Kahit medyo lunod pa ako sa task, lagi ako nagtatanong ng ganun. Kasi, isa yun sa mga dati sa Petron, isa yun kasi sa naging pinakamabilis kong paraan para matuto. Parang ina-earn mo yung trust nila. Parang nagbibigay ka ng binibigyan mo sila ng tulong na wala kang in-expect na hindi ka nag-expect ng kahit na ano return in back pa. So parang ganon. So parang reciprocity. So yun. Importante yan sa mga copywriters. Tapos yun nga, doon sa pagiging proactive ko, one time nga, nag, may mga quiz funnel akong ginawa. Tapos, ang pinaka medyo malayo sa title ko na copywriter, nag-video editing din ako. So, sabi ko, sige, matry ko lang din. Tsaka, medyo learner kasi ako. Parang gusto ko lang din talaga matuto. So, ayun. Tapos, last quarter ng 2024, medyo doon na, medyo maraming okay ako dun sa full-time ko, dun sa American YouTuber. Tapos tuloy-tuloy lang din ako sa pag-apply. Nagkaroon ako ng part-time sa pagsulat ng BSL. Tapos meron pa akong may isa pa nakuha part-time. Tapos lately, minessage ko ulit yung pinakauna kong client, yung una kong $100 na na-earn. Parang kinakamusta ko siya, kamusta yung business niya, ganun, ganun. Tapos sinend ko sa kanya yung CV ko, sinend ko sa kanya yung portfolio ko. Sabi niya, ay wow, parang ang bilis ko daw mag-improve, ang ganda daw ng gawa ko. Tapos baka after a few, ano raw, nung upon checking niya, sabi niya, meron ako mga copywriting projects na baka pwedeng ibigay sa'yo. So sabi ko, wow, wow ayos tuloy-tuloy. Wow! Tapos, Galing ayun, naman. yun nga yung sa Wednesday wins, 'di ba sabi ko babayaran ako sa VSL dun sa ano, nabayaran ako ng $100 doon. Tapos yung isa pa, yung FB ads, cold email, tsaka content, binayaran ako ng $400 doon. So, Wow. ayun. Ayun, ang hopefully yung One less target ko, than a week worth. ah, Grabe yun, ah, $400 for less than a week. Ang ayun. galing, lakas. So, Galing. sana nga magtuloy-tuloy lang yun. Tapos, hopefully this year, ma-reach ko na yung $2K per month. Wow. Sobrang ma-reach mo yun, may full-time ka pa. Meron Galing. pa. Congrats. Yeah. Ay, So, nagtanong, may ah, question lang. May sige. question dito. What were the self-limiting belief that were obstacle to your success? Sige. So, yung Mamaya ko feeling na mo, I can't do this, I'm not good enough, ganyan. ah, mamaya ko na lang sasagutin yung tanong ni Dave. Bali yung self-limiting belief Ah, ko siguro is,
gaya ng sabi ko, medyo analytical yung analytical side yung personality ko. More on math, numbers, ganun. So, sabi ko I'm not a creative type. Tapos, hindi ako pala basa, hindi ako pala sulat. So, sabi ko, para saan ba talaga itong copywriting na to? Pero, yun nga, sabi ko, talagang pinili ko siya. Tapos, nung pinili ko tong copywriting na to, ah, nag two times, three times, four times ako nag-effort sa kanya na sabi ko, kahit anong mangyari, ipapursue ko to. Tapos, yun yung isa kong self-limiting belief dati. Pero yung, gaya ng sabi ko doon sa post ko, teka lang, sorry. Yung mga post ko kasi, parang medyo mula sa puso siya. Talagang post ko siya na pinagdaanan ko, experience. Ganun. Kaya ako nasabi na competence breeds confidence. Kasi kung alam mo sa sarili mo, nag-practice ka, nag-ano ka, nagsulat ka na ilang months or ilang weeks ka nagpa-practice, nagtitingin ng mga copy. So, pakonti-konti nabibuild yung confidence mo na, okay, okay, mukhang gumagaling na ako sa copywriting, may mga ganon. So, yun nga, sabi ko, practice ka lang, mag-practice lang palagi, tapos maging consistent ka, kaya mo ma-overcome yung self-limiting belief mo at yung imposter syndrome. So, Um, ayun. Question again. What were your external struggles that were obstacle to your success? So, money, time, stress, family problem, personal problem. So, Ma- may mga ganun ka bang napagdaanan? Madami. Madami, Ah, madami naman ah, talaga. Tell us more. ah, last quarter kasi ng 2023, di ba nag-resign ako ng July 2023? So, from July 2023 onwards, dun na ako medyo living on my savings, ganun. Yung last quarter ng 2023, ang tawag dyan, dark times. Kasi, yun nga, una sa lahat, hindi agad nag-took off yung copywriting career ko na kagaya na in-expect ko. Kasi, siguro yung iba rito, in-expect nila pa nag-aral sila ng 1 week ng copywriting. The next week, or baka bukas, may client agad. Hindi siya ganun. So, medyo kailangan mong paghirapan talaga. Mm-mm. Ah, Tapos another thing is yung lolo ko naman na-diagnose ng late stage cancer. Tapos na-scam pa ako ng significant amount of money nung araw, nung mga last quarter ng 2023. So, medyo sirang-sira yung moral ko noon. Tapos yun yung, those were my darkest times. Ang ginawa ko na lang is pinagpasa Diyos ko na lang. So, more on prayers, mga ganon. Ah, Hanggang ngayon, actually, never ko na nabawi yung pera ko. Tas yung lola ko, may cancer pa rin. So, ayun, isa yun. Pero ang sinabi na lang kasi ng mga panon is, let God's will be done na lang. Tapos, another thing siguro is, ang naging prayer ko na lang since last December 2024 is, Lord, let your will be done and realign me to your plans. So, ganun na lang lagi yung naging prayer ko, mga ganun. Ah, Yun nga, nakakatuwa lang na parang may mga naging realignment na nangyayari sa akin as we speak. Siguro, another thing na masasabi ko sa mga viewers tsaka sa mga aspiring copywriters is keep showing up lang. Ah, Tapos, keep saying yes to opportunities. Tapos, tingnan mo na lang saan natin ka dadalhin. Kasi you'll never know, baka one door leads to another, di ba? So, That's ayun. really inspiring. Actually, sobrang ganda ng mga sinabi mo na mga inspiration, especially the prayer para din sa mga aspiring copywriters natin. So, this is the last question na, or ano, any three lessons you teach your younger self. Actually, ang sinulat ko rito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung sinulat ko. Lima, lima. Ah, So, five lessons. Okay. Siguro, una sa lahat is, it's okay to start over.
Ang gaya nga sabi ko dun sa Toyota, di ba? 18,000 ako noon. Pero tinanggap ko yung 10,000 na offer ni Petron dati para magawa ko yung dream ko. So, kung ifa-follow nyo yung dreams nyo, be sure na tatanggapin nyo lahat ng mga kasamang pangit na ibibigay nun. Second lesson siguro is step up palagi kasi you'll never know what kind of opportunities would open up for you. Siguro self-explanatory na rin yun kasi ah, sa akin nangyari. Dahil siguro na pagiging proactive ko, lagi kong gustong tumulong sa mga seniors ko, sa head of marketing namin. Pakonti-konti, nabibuild ko yung trust nila. Tapos nakikita naman nila na kaya ko gawin yung work. Binibigyan nila ako ng other tasks na in return, nagbibuild din sa akin ng practice na natetest ko yung mga copy na gusto ko. So, ayun. So, parang cycle lang siya. Third lesson siguro is stay hungry and stay curious. Ah, kasi nga, di ba sabi ko kanina, kahit copywriter ako, may mga panahon na hindi pang copywriter yung work ko. Nag-video editing pa nga ako, di ba? Pero, kasi sabi ko kasi, sige, try. Parang gusto ko lang matry. Tapos, malay mo, copywriter slash video editor yung maging pathway ko, di ba? So, ganun lang. So, stay hungry and stay curious. Tapos, yung motto ko na be relevant, be different, and never be needy. Kailangan na kailangan yan. Kasi, isipin mo kunyari, business owner ka. Sa 10 tao na nag-a-apply sa'yo, pare-pare sila na sinasabi na, please hire me, mga ganon-ganon. I'm very diligent, ganon. So, kung may yung ika-11 tao na nagpasa na napakakaiba ng approach niya. Tapos parang ang dating niya is kahit hindi mo ko i-hire, okay lang sa akin. Parang ganon. Tapos yung 10 tao na sabi na, please hire mo ako kasi kung hindi, ganito mangyayari sa akin, ganito, ganito. So ikaw as tao, pwede ka ma-turn off sa ganon. So, kaya yung last part na never be needy is importante. Importante din yan. Tapos, siguro last thing is fight for your dreams. It's worth it. So, yun lang. Gusto ko yung never be needy. I think that's a very important tip. Di ba? Sana mag-get ng mga aspiring copywriter natin. Sabi ni Uh, Sheena, it's really insightful daw, Kevin. Thank you. So, meron din tayong mga questions dito. Unahin mo natin Let's tong start ano, from Patrick's question. what made Ayun, you Q&A. decide? Sige, go. Sige, ano na lang mo. Diyan muna sa normal chat na lang sa Zoom. What made you decide to switch to Sige, start. copywriting? Half engineering and half copywriter ka pa rin. So, ang engineering ko is hindi ko na siya na-practice. Pero kung magkaroon ng opportunity, why not naman, di ba? Ah, siguro ang isang triggering point sa akin is siguro sa work ko na rin sa Petron, di ba? Aside nung nasabi ko kanina na kunyari this week 6 a.m. to 2 p.m. work ko. Next week 2 p.m. to 10 p.m. Next, the following week, 10 p.m. to 10 p.m. to 6 a.m. So, yung body clock ko, medyo ganun siya, shifting siya. Medyo mahirap din. Tapos, required ka mag-overtime kapag hindi pumasok yung kapalitan mo. Na to the point na pwede kumabot ng 36 hours, 32 hours, depende pa kung napagtripan ka o talaga nagkasakit yung mga katrabaho mo. Wala kang magagawa. So, ayun, yung isang naging triggering, siguro yun yung isang nag-trigger sa akin. Tapos, another thing is, yun nga, tignan ko yung opportunity na open sa akin. Kung engineer ako sa Pilipinas, ano yung maging pathway ko para tumaas yung income ko? Ano lang naman, dalawa lang naman kasi talaga yan, either promote or lipat. Yung lipat, either abroad or other company. Ah,
siguro naging comfortable na lang din kasi ako sa Petron na ganun yung schedule ko. Tapos, actually, hindi naman siya ganun. Yung work, kapag, kapag lagari sa trabaho, talagang lagari sa trabaho. Pero pag chill, talagang chill lang din. So, laging ganun lang, may extreme-extreme siya. Kaya, yung mga panahon na nakapag-aral talaga ako ng copywriting noon. Tapos, siguro yung naghanap din kasi mas parang something new. Tsaka, dumating kasi ako sa point na na-achieve ko na na-achieve ko na yung pangarap ko na parang nabigyan ko na ng hustisya yung sarili ko na, di ba dati sa engineering ko sa UST, nag-aral ako sa umaga, work ako sa gabi para ma-achieve ko lang yung pangarap ko. Parang sabi ko sa sarili ko, nabigyan ko na naman ng hustisya yung pangarap kong yun at nakapag-work ako sa oil refinery. So sabi ko, pwede na ako maghanap ng what's next, what's new for me. Tsaka, yun nga, yung nakita ko kasi yung work from home na, di ba nung pandemic, ah, isa kasi kami sa mga kahit pandemic pumapasok pa rin kasi oil refinery yun eh. Kailangan pa rin natin ng gasolina, diesel sa sa ating society. So, kahit COVID, pumapasok kami. So, parang nakaka-inggit, tsaka parang ang sarap isipin ng work from home setup. So, ayun. Hmm. Sabi ni Next na. Lourdes, hello Kevin, buti na lang naka-attend rin sa wakas. Congrats! Welcome! Ay, So, mahina pa yung audio ko. Sorry. hindi naman. Baka siguro kanina. So, sabi ni Nalito yun. Cindy, being proactive is the key. Totoo Sabi ni yun. Teresa, that's how engineers are analytical and technical thinkers. Engineer din yan si Tess eh. Ac- So, Actually, nagigets niya yung vibe. ah, tingin ko ewan ko baka mali ako. Maganda rin na medyo analytical at critical thinking ka sa copywriting kasi one path na pwede mong kuhanin is parang doon ka sa marketing strategy side. Yun, medyo maraming numbers din yun, mga ganun. Tsaka kasi as copywriters, ah, oo, nagsusulat tayo ng copy. Pero kung copywriter ka na, alam mo kung paano mo ipoposition yung copy mo. Kunyari, front-end offer or first time ibebenta mo yung product sa mga taong hindi pa bumibili sa'yo dati. Dapat iba yung messaging mo doon. Kung back-end offer or yung mga taong bumibili na sa'yo dati, dapat iba rin yung messaging mo doon. So, kung maganda sa copywriters na medyo may critical thinking din. At least, ganun yung nasa isip ko. So, pwedeng mali ako. Galing. Okay, so sabi ni Dimpy, congrats. Sabi ni Louis Salan, amazing. Wow, nakaka-inspire yon. So, congrats daw. There's Ayun. another question here from Arabel. Have you experienced procrastination during nag-aaral po kayo ng copywriting? If ever, any tips po para maiwasan po yung procrastination, lalo na po sa newbie like me? Tingin ko naman kahit copywriter ka na nag-ano eh. Actually, kahit ako, may work pa ako. Actually, may mga tatapusin pa ako mamaya. So, medyo parang guilty tayo lahat sa procrastination. So, siguro, ah unahin mo lang siguro ang mga importanteng task. Ah, Maganda rin siguro magkaroon ka ng routine. Kasi, kunyari, sabihin mo sa'yo, isipin mo, may work ka or may kaaral ka ng, sabihin natin, mga 5 p.m. to 7 p.m. So, during those times, kapag hindi ka napag-aral, parang ma-off yung, ano may, kunyari, sabihin, during 5 p.m. to 7 p.m., dedicated mong time mag-aral. Pero, naglaba ka or nagluto ka or ano, medyo maiinis ka, oo, kasi dapat nag-aral ako ganitong oras. Pero siguro dapat tingnan mo rin kung yung ginawa mong task is worth it ba talaga na dinelay mo yung pag-aaral mo para sa paglalaba mo, mga ganon. Kung worth it naman, so bakit ka maghihinayang? Ngayon kung hindi naman worth it,
siguro isipin mo na, sige, ginawa ko to, tas hindi naman worth it. Ano nga ba naging ko? Parang ganon. Parang May siguro malinis ng deep damit. thinking lang. Parang pag-isipan mo lang na ano, worth it ba ganun. Pero mahirap talaga yan kahit di naman ako ngayon, copywriter na rin naman ako. Nagpo-procrastinate pa rin ako. Sabi ko rin, hindi rin worth it, Mm. pero tinutuloy ko pa rin. So, Ayan. So, masasabi ko lang, mali ka ng pinagtanungan. kayong procrastinate. Well, hindi naman din talaga may iwasan yan. So, may question dito, si Jensen. Can you describe a piece of writing or a story you've created that you're proud of? What makes it special? Okay. Ah, siguro, ang naging proud ako na isa kong copy is, pwede pa basa ko ulit ng tanong? Na- Nandito na- siya si Jensen. okay, sorry. Piece of writing of story ko is your pod. But, mm, siguro, ang recent na copy na nasulat ko for email na ginawa ko siyang story na email kasi siya na isa-send out sa career list ng client ko. So, sa mga, yung career list, yung list niya, yung mga tao naghahanap ng work. Ngayon, ang ginawa ko dun sa email ko na yon is parang ang subject line ko is why I hate drive-thrus. So, ah, gusto ko pakita, hanapin ko saglit. Sige. Ang nangyari kasi doon, talagang pinaktis ko lahat nung pinakita ko doon yung show don't tell na copy na sasabihin mo, paano ko ba? Pakita ko na lang, hindi ako magaling mag-explain. Pwede mo siyang gawing copy. Gawa kang copy eh. Post mo na lang sa dojo. Sige, hanapin ko. Para din ano nila ma-indulge talaga nila what you're trying to tell them. So kaya kayo guys, abangan niyo yung gagawing mga copy pa ni Kevin sa group natin. Be updated there kasi syempre by reading other people's copy din, may mga natututunan tayo that we can apply to our own copy. Sige, ipopost ko na lang mamaya. So, dalawa na yung popost kong Dalawa utang. na yung assignment mo, ha? May dalawa kang Dalawa assignment na. pa. Yung isa Dinagdagan yung mo kay pa yung Sensei, ano mo. tapos yung isa. Sige, Um, dinagdagan mo pa popost ko yung yan. procrastination assignment mo. Okay, sige. So, maybe a last question na lang. Maybe last one or two. Ikaw na lang mamili ng gusto mong sagutin na question this time. Wait lang. Sabi yung Q&A kanina. Nandito. Yung kay Dave, mukhang nasagot ko na naman kung bakit ako nag-switch ng copywriting. Tatalas and random pa. Ayaw mo Yes. na malayo. What's yan? Copywriting. Tip. So, binasa ko yung mga tanong. Parang medyo nagre-revolve siya na paano, paano makakuha ng client as soon as possible. Tapos, siguro, s- saan ka nakakuha ng client. So, kung saan ako nakuha ng client, una is sa meron ako nakuha sa online jobs. Doon ko nakuha yung part-time ko. Pero most of my client nakuha ko galing referrals. Galing sa mga network ko. Sabi, ay, yung client ko naghahanap ng ganitong copywriter. O yung client ni ganito naghahanap ng copywriter. So, doon lumalabas, doon ko napatunayan na super important ng networking. Networking in a sense na mga taong marami kang kakilala, maganda yung relationship mo sa kanila, ganon. Hindi yung networking na bili ka ng ganito, mga ganon. So, so yung super important no networking. Kaya ito, tong sa Copywriting Dojo Philippines, tsaka kung
kung ano man kayo, mag-enroll man kayo kay Sensei sa inner circle, sulitin nyo doon is yung pagbibuild ng network. Kasi, yun nga, gaya na sabi ko, most of my client, tsaka yung mga part-time ko, galing sa network ko. Actually, gusto ko nga i-shoutout, kaso nga lang wala na siya sa dojo, wala na rin siya sa inner circle. Si RJ Vargas. Yan, napaka-solid nung content niya. Mm-mm. I-try nyo siya i-follow. Kasi meron siyang mga mindset na tinuturo, sobrang ganda, promise. Um, Tapos, sagot ko na yung platform. Ano yung sabi ko kanina isa? Um, kung saan mo kinukuha yung clients mo? Hindi, yung isa pa. About the platform. Siguro magbigay ka na lang ng tips para sa mga newbie Copywriting copywriters. tips. Yeah. Gaya nga nung post ko na yung si copywriting is a skill, hindi siya, is a skill Mm-mm. na kung akala nyo, Learnable skill. learnable skill siya, na kung akala nyo na, oh, gusto ko maging copywriting, kailangan ko mag-spend ng 1 year mag-study or 6 months mag-aral ng mga theories, mga ganun, magbasa-basa. Ah, oo, makakatulong siya. Pero mas makakatulong sa'yo kung magpa-practice ka. Araw-araw ka magpa-practice, susulat ka ng copy, magbabasa ka ng mga emails. Kung di mo alam kung saan ka maghahanap, saan ka magsusubscribe, nag-post na rin ako sa Dojo. Kung kani-kanino ka pwede mag-follow, mag-subscribe sa list, saan ka makakahanap ng mga copy na pwede mong aralin. So, talagang kailangan mo siya i-practice. Kaya, yun yung isang reason na, kung, yun yung isang reason ko na pag nakikita ko ibang tao na gusto na agad magkaroon ng client 1 week after niya mag-aral ng copywriting. Oo, may mga tao na nakakagawa nun. Pero 80 to 90% ng tao hindi nagagawa yun kasi either kulang sila sa lakas ng loob or kulang sila sa practice, tsaka kulang sila sa consistency. Yung mga 10% na nagagawa yun, tingin ko meron sila lahat nun. Hindi ko sinasabing imposible, pero sinasabi ko, kung gusto nyo na 1 week pa lang kayo nag-aral ng copywriting and the next week may client na kayo, mag-prepare kayo na marami kayong gagawin, marami kayong aaralin, marami kayong a-applyan kasi ah, kung una sa lahat, 1 week ka pa lang sa copywriting, hindi ko sure kung may portfolio ka na or na-optimize na yung profile mo. Kasi, kunyari, mag ah, mag-apply ako kay Cindy na copywriter. Sabi ni Cindy, okay, kailangan ko ng copywriter na marunong gumawa ng emails, marunong na may experience magbenta ng mga info products. Ngayon, sabihin natin, dalawa kami ni Sensei nag-apply. Si Sensei, pinapakita niya na marami siyang profile, marami siyang ganon, marami siyang nasusulat. Tapos ako naman, 1 week pa lang ako sa copywriting. Ah, Pinakita ko na, okay, ano naman ako, ah, coachable ako, ganito, ganito ako, willing to study, willing to practice. Kaso nga lang, pag sabay kami ni Sensei nagpasa kay Cindy, mas malaking chance makuha ni Sensei panigurado. Kasi, Sure. kasi parang sinasabi ko kay Cindy na, ay, kaya ko yan, Cindy. Maniwala ka lang sa akin, kaya ko yan. So parang ganun, wala akong proof to back it up. 'Di ba? Tsaka wala pa akong results na mapapakita. Kung sabi natin, hindi naman si Sensei, pero meron yung kasabayan natin na meron siya, kahit paano may laman yung portfolio niya, kahit paano meron siya mga copy na nasulat. So, pag nakita ni Cindy yun na, okay, si Kevin, wala mapakita, lakas lang ng loob. Tapos yung pangalawa, meron siya napapakita sa akin. So, tingin ko baka mas makuha pa ni Cindy yung isa kaysa sa akin. So, ayun. Pero totoo naman yung mga sabi na
yung iba wala pang masyado experience nakukuha. Meron talagang ganon. So, yun. Sana hindi Kaya kayo na practice lang ng sana hindi practice kayo ng na copy. discourage. Pero yung kasi yung totoo na kailangan niyo ng practice din. Pero at the same time, totoo din naman may mga nakukuha na after konting practice. Pero nagkonting practice sila, konting aral. Pero may mga copy silang sinulat, may mga ano. Tapos, yun nga, kung kahit sabihin natin, kunyari kami dalawa ni Sensei nag-apply ulit kay Cindy. Si Sensei ang mga copy na sinulat niya is para sa info products. Ang binibenta ni Cindy is sabihin natin mga pet food, mga ganon, e-commerce siya. Ako naman, bago lang ako. Pero yung copy ko na sinulat is para sa mga pet food, ganon ganon, na super relevant kay Cindy, di ba? Mm-mm. Yun yung Makes key, sense. super relevant. Makukuha ko Yeah. ni Cindy. So, ayun. Ah, gusto ko rin sana sagutin yung isa na tinatanong kung may niche ba ako. So, sa ngayon wala akong niche na to the point na gusto ko isulat lahat ng copy na kailangan. Kasi ako sa ngayon, may mga inaaral pa rin kasi ako hanggang ngayon, mga marketing strategy, mga ganon. Ako kasi parang ang end goal ko is parang maging head of marketing, mga ganon. So, kung yun ang gusto kong end goal, dapat marunong ako magsulat ng Facebook ads, mga long form, mga short form. So, ayun. So, marami-rami akong aaralin. Tsaka, yung niche kasi depende sa'yo. Kung sabihin natin, kunyari, ako engineering ako. Magni-niche ako na relevant sa engineering ko. Pwede. Pero kung magni-niche ka dahil na narinig mo na, ay, sa health daw, maganda raw, or sa financial daw, maganda raw. Ah, ikaw bahala, pero baka mahirapan ka, or kung hindi mo kasi talaga na-enjoy yung niche mo, baka mas madali ka ma-burnout, or eventually, pag may mahit kang roadblock, baka sabihin mo, ay, di naman, ginive ko naman yung best ko, pero parang hindi para sa akin yung copywriting. So, pwede ka mag-quit. Etong copywriting is, isipin nyo lang, is parang for long term to. Tsaka kasi tong copywriting, sobrang dami siyang skills na transferable. Kunyari, copywriter ka ngayon. Eventually, pwede ka maging head of marketing, pwede ka maging involved sa sales, or kagaya ni Sensei, pwede ka rin ano ng sarili mong product. Parang ang daming pwede mong gawin pag nag-copywriting yung main skill mo. So, ayun. Mm. So, banggitin ko lang din na mag-practice lang kayo ng copy nyo. Lahat ng gagawin yung practice ng copy, pwede nyo yan ilagay sa portfolio nyo. Kaya din merong engagement contest na ginawa si Sensei sa Copywriting Dojo. Pwede pa kayo mag-join, medyo matagal pa yon. To, ano din, to practice your skills then as copywriter. So, may nagtatanong lang dito, answer ko lang. No, there's no certificate for the 7-day challenge. Pero Sensei is opening the Inner Circle, the certification program. It's an 8-week certification program. So, malapit na siyang mag-open last week ng January. So, join lang kayo dito sa waitlist. Send ko yung link. Kaya, actually, si Kevin, hindi siya nag-inner circle kasi nag-apprentice siya kay Sensei. Pero lahat din ng tinuro sa'yo ni Sensei, which is na-learn mo din through inner circle. Nag-inner circle ako Then, actually. nakapag-inner, nag-inner circle din pala siya. So, lahat na natutunan niya through inner circle din. And apprentice pa siya. Mm, So yun. mm. And then I'd like to mention lang din, merong free webinar si Sensei on January 25, Saturday, regarding copywriting. So you can ask Sensei any questions that you have and anything that you need to know regarding copywriting sa free webinar on Saturday. So guys, register kayo kasi it's free. Sobrang swerte nyo. It's actually really expensive for this time. Magpapa-free webinar si Sensei. So here's the link na. I posted it here na. So Inner Circle waitlist and the free webinar. So
Is there anything else you would like to say to No? aspiring copywriters, Kevin? Para ma-finish mo na yung dinner. Ah, Final thought final thoughts? before you say goodbye. Ah, ewan ko. Yeah. Ah, Binigay mo siguro, na lahat ng tips. para wala na akong masabi. Pero, check nyo na lang din yung mga pinost ko sa dojo. Kasi, halos lahat na ron Really good. lahat ng lessons sa copywriting, kung gusto nyo matuto ng copywriting talaga, marami na kayong matutunan doon. Tapos, yun nga, si copywriting is kailangan ng maraming skills. Again, super important yung network mo, yung mga tao makikilala mo, mga gano'n, kasi eventually, sila yung pwede magbigay sa'yo ng referrals. Tapos ako kasi, nag nakuha ko lahat ng kay Sensei, nag 7-day challenge ako, nag inner circle ako. Yung certification lang ang hindi ko na nagawa kasi may client na rin naman ako. Hindi ko siya masingit. Ang isang importante kasi nun, ako kasi nakilala ko yung isa kong parang accountability body. Si Eman, ewan ko na nun, dito si Eman. So, napakaganda na magkaroon ka ng accountability partner na okay, na parang every week magkakamustahan kayo. Oy, kamusta ka sa client mo? Ganito. Oy, kamusta ka sa pag-apply mo? Kasi parang work from home tayo eh. Parang wala ka talagang yung mga tao sa paligid mo hindi naman maintindihan yung trabaho natin. Actually, kahit nga yung misis ko, sabi, hindi niya raw maintindihan ano raw yung work ko. So, mga ganun, maganda na magkaroon ka ng accountability partner na parang pinupush ka na, oy, sige, apply tayo sa ganito, gano'n. Actually, hanggang ngayon, na pag kanyari may nakita akong post, sinesend ko sa kanya, mga ganon. So, yun, super, super helpful na may accountability partner kayo. Tapos, yun na. Wala na akong maisip. Thank you. Tingnan Thank nyo you, na lang yung mga post Kevin. ko. Ang galing. Oo. Remind ko yung dalawa mong homework ka. May dalawa kang homework for our aspiring copywriter. Ano Para yung, ma-inspire pa sila. Oh. bali Ano yung, ah, yung copy ko na isa dun sa drive-thru, oo. And tsaka then yung post kay Sensei. yeah. Okay, sige. Okay. Thank you, Kevin. Thank you. Thank you for this Sige. Kaizen episode. Ang dami mong na-inspire. Sana ma-feature ka ulit for the next Kaizen. So, yun lang. No, na. Hindi. Marami ka pang achievement. Alam namin yan. Excited kami for you. Yay. Lagi mo kami i-update. Thank you. Thank you, Sige. Thank everyone. you. Thank you, Bye-bye. Kevin. Bye-bye.